Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what? Correct! Ayan! Tinanong na hindi dapat itanong. O ito, sagutin mo yan, Mr. President. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magre-react tayo dito sa BBM na bangag report, okay? Pagpasensyahan nyo na. Tiis-tiisin na nating panoorin itong bangag na report ni BBM na dito sa report niya, halatang halata na pinoprotektahan niya itong mga o sabihin na lang natin wala siyang gana na mapanagot itong mga mastermind dito sa korupsyon ng flood control. Okay? So, ano pa bang dapat nating i-expect dito sa bangag na ito? 'Di ba? Kung di nabudol na naman tayo sa zona niya na mahiya-hiya naman kayo. Dapat may managot, dapat may makulong, utot mo, 'di ba? Bongbong Marcos, utot mo. Oh, mamaya magre-react tayo na bakit ito lang mga contractors ang kanilang ginigipit ngayon. At itong si Martin Romualdez at si Zaldico, parang malabo na maimbestigahan itong taong to. Oh, sa report ni Bongbong Marcos sa kanyang report na ating pakikinggan ngayon, sobrang halatang halata na may pinoprotektahan ang bangag. Okay? Pero bago natin ito ipapakita at bago tayo magre-react, guys, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so, bakit ba? Kung i-analyze mo ba, bakit si Bongbong Marcos parang nagpapanik na ngayon? Parang natataranta siya in front of the media na nag-explain siya. Kasi, ako this is my own opinion again. Nakikita ko kasi, kapag si Zaldico at si Martin Romualdez ang imbestigahan dito sa flood control anomaly, ang administrasyon po ay natatakot na pati sila, masira sila sa investigasyon. Kasi kung ano yung pinanggagawa ni Martin Romualdez at ni Zaldico doon sa House of Representatives, magre-reflect po ito sa kasalukuyang administrasyon. Kasi magkaalyado sila 'Di ba? So, halatang halata na itong mga ginagawa nilang Independent Commission for Infrastructures na layunin raw nito ay mapanagot itong mga korap, wag na kayong umasa. Wag na kayong mag-expect na merong makulong na mga taga-gobyerno, no? Kasi po, layunin po nila magturo ng kung sino ang may kasalanan. Ang unang itinuturo dyan, mga contractors. Kawawa nga yung mga contractors O heto, without further ado, pakinggan natin ang bangag report. Play. Umaga, dahil may nagpaalala sa akin na pinatawag niya ang mga media ang members of media. Dito mo talaga masasabi na siya pa yung tumatawag sa media. Kasi dati sa panahon po ni former President Duterte, hindi naman kailangan tawagin pa ang media. Ang media na ang kusang lalapit sa presidente. Halatang halata na ang media rin, parang nawala na rin ng gana ang mga media sa kanya. Kasi, siguro napaghalataan ng iba na puro lang yan, pambubudol yung mga sinasabi mo. Walang katotohanan. Yung mga pinagsasabi mo, hindi naman yung mga pinagsasabi niya, hindi naman nangyayari. Tapos yung mga loyalista, bilib na bilib sa kanya. Isa ring mga gunggong Na 3 buwan na ang nakalipas mula nung aking zona na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomaly. Kaya nga ang tagal-tagal na noon na nagsusona ka, hanggang ngayon wala pang mapanagot. Ganyan ka kabagal, Mr. President. Ang bagal mong gumalaw, sa totoo lang. Na flood control project. Kaya't ito ay kahit nga magsalita parang parang yung internet sa PLDT. Putol-putol. Nagsta-stutter yung mga salita mo.
Magpalit ka na lang kaya ng Mr. President, internet connection dyan. Aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko at kung ano na ang ginagawa. Dahil, siyempre, Alam mo, yung SONA mo, Mr. President, ikaw lamang at yung mga taga-kongreso ang natuwa sa SONA mo. Di ba? marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa Marami ka bang ginagawa? Hindi namin feel na marami kang ginagawa. sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari? Mula nung... Kaya nga eh. Buti alam mo. Ano na nangyari? Parang walang nangyari eh. Mas nangyari pa yung mga ginagawa ni BP Sara eh. Presidente ba talaga ito? anong SONA. Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points and we will provide you with a briefer with a more detailed explanation after the press conference, no? Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. So, mula nung matapos ng 2 linggo, mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website. Oh, alam naman namin yan. So, nire-report mo again. Pagkatapos raw ng SONA niya, nung last SONA, after 2 weeks, yung sumbong sa Pangulo website, in-announce niya. Alam na namin yun. Nireport mo na yun. Bakit mo inuulit, di ba? Baka wala ka nang ma-report na iba. Di ba? Wala ka nang ma-report, kaya inuulit mo lang yung report mo? Para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po. Sa 20,078 na ni-report ng taong bayan, kasi ginawa mong reporter yung taong bayan eh. Nagbayad kami ng mga buwis, no? Para magtrabaho kayong mga government officials, pero kami pa talaga ang magsumbong sa inyo. Kami pa talaga ang ginawa nyong tagabantay dito sa mga anomalya. Instead na kayo yon, trabaho ninyo yon, pero sige, sumbong ng Pangulo, tutulong na lang tayo, no? Sige. Sa 20,078 na ni-report, ilan lang ba ang nagawa ninyo? Kasi sa pagkakaalam ko, parang hindi nga umabot ng 10. Sa sobrang daming report, sa 20,078 reports na mga anomalya, na mga flood control at mga ghost projects, inuna nyo pa talaga yung matino na proyekto sa Davao. Sa ating mga naimbestigahan na, ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Wala man kahit hindi, kapag hindi kami magsumbong, Mr. President, talagang hindi mo malalaman. Kasi in the first place, wala ka naman talagang alam. Pakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya't ipagpatuloy po ninyo. Tingnan nyo yan. Nagpakita na po siya ng isang leader na weak. The way he speaks, talagang halata na weak siya. Alam mo ba kung bakit weak siya? Imagine niyo, no? Sasabihin mo in front of the Filipino people, kapag hindi kayo nagsumbong, hindi talaga namin malalaman. So meaning to say, na inaamin nyo na ganyan po kayo kabulag? Ganyan na ba ka-weak ang gobyerno natin na hindi talaga malalaman ang korupsyon kung hindi magsumbong ang taong bayan? Gumawa kayo ng ahensya, kagaya ng ginawa ni former President Duterte. Gumawa siya ng tinatawag na PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. And this group, ang trabaho po nila ay mag-cascade ng kanilang mga miyembro. At sila po ay mag-research at magsumbong. At ang mga trabaho nito ay lahat ng mga proyektong ginagawa ng gobyerno ay iniinspeksyon nila kung nasa tama ba ang paggawa. Ito ba ay kinorakot? Ito ba ay ghost projects? Ito ba ay sinabstandard? Yun ang trabaho. Pero sa inyo, Mr. President, ginawa mong tagabantay ang tao. Ang kakapal rin ang mukha mo. Kaya ka nga, ibinoto ka namin bilang presidente
para magkaroon ka ng power para ikaw ang magsosolusyon dito sa korupsyon na ito. Tapos ngayon, pagkatapos naming ibinoto ka, kami pa ang tagabantay para sa'yo? Ako po. Ano ba yan? Yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Normal naman talaga yun. Imagine that was ordinary people watching, nakasaksi ka ng isang korupsyon. Normal talaga yun, magsumbong. Pero hindi po yan, kung yan po ang ipinagagawa nyo ng mga sa taong bayan, wala na, hindi na lang kami magtatrabaho, magbabantay na lang kami ng mga korupsyon. Yan ang gusto mo? Ha? Hirap na ngayon tao. Ginawa mo pang tagabantay? Bangag ka talaga? Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit, at saka sa Baliwa. Yung mga pinuntahan mo, akala mo naman na-solve mo yung problema doon. Useless yung pagpunta mo. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa. Maliwanag na may korupsyon. Ano na namin yun? Ang tanong, gumawa ka ba ng solusyon? Yan ang pinaka-importanting i-report mo. Pero kung nagre-report ka lang na pumunta ako doon, namamasyal ako doon sa mga flood control, na-prove namin na merong flood control, na-prove namin na merong substandard, pagkatapos, na-prove mo lang. Wala kang ginagawa. O sige, na-prove mo. Tapos kung may papasok na naman na bagyo, baha na naman. Tapos sasabihin mo naman, yan ang sinabi ko, bumaha, di ba? Bumisita ako dyan, palpak ng flood control dyan. Tapos wala kang ginagawa. Ang importante, gumawa ka. Be part of the solution. Hindi yung namasyal ka lang doon, nagsayang ka lang ng pera, ng gasolina, ng eroplano mo o helicopter mo. You might as well do not visit those places. Si Magalong na lang ang paikutin mo dyan. Ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisa. Kasi halata ka sir umiikot ka lang para magpapauto-op. Itong taong to. Ano ka, sa totoo lang, mas worst ka pa ni Marojas. At naging basihan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa... diba? Na-mention ni Diskaya, wala na. Ituturo na talaga yung mga Diskaya. Yung mga contractors talagang ituturo dito. Kawawa nga yung mga contractors. Nagtatrabaho, kung nagnakaw man sila, pero hindi sila ang main na napunta. Ang pinakamalaking na kulimbat, wala po sa contractors. Regularity sa importation at sa documentation. Itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman ng Ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan? Sa office ng Ombudsman, nakapag-refer na ng reklamo ang DPWH, galing sa DPWH ito, noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Wala talagang, walang congressman na nanagot. Palakpakan. Palakpakan. Walang congressman. Mga taga-House of Representatives, good news. Wala pong congressman ang nasangkot. Palakpakan. Hiyang-hiya kami. No? Ang mga contractors lamang po ang sinasangkot nila. Akala mo naman na itong mga contractors na ito, hindi naman ito makagalaw without yung mga kongresista. Di ba? Imagine ninyo, contractors lang ang nasangkot. Grabe. Ang mga kinatawan naman sa mga kontratista ang kasabot nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat ng mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At ngayon ay sila ay patunayan, nakasabot dito sa mga ginagawa sa mga flood control project na... Ito kapag marinig ito ng taong bayan, mas lalong magagalit ang taong bayan.
Kasi walang congressman na nasasangkot eh. Hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, Alam niyo sa totoo lang, no? It's a disgrace talaga na presidente ito. Marami pang mas magaling dito sa taong ito eh. Nabudo lang talaga tayo. pinuno natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure Alam na namin kung anong trabaho ng ICI. Huwag mo na ulitin. project na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At ipapagpatuloy ng ICI yung kanilang na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman